Ano na nangyari kay Clyde? Teka lang. Kaya ako nag-deact. Ewan Ayun. ko, parang... Ewan ko parang... Ano ba? Ay, ayos ka lang? Sumusod? Baka kasi siya Hindi, yung... Basta after graduation, ewan ko kung bakit sobrang lungkot ko. As in, wala namang hindi naman ako close sa mga klase ko. Wala naman ako mamimiss. Pero sobrang lungkot ko talaga na parang tapos ng graduation, ayokong bumangon sa kama. Tapos, hindi ata ako kumain ng hindi talaga pagkatapos ng graduation. Ewan ko bakit. Parang ano yun eh. Yung, alam mo yung parang, for example sa concert, pagkatapos mo mag-concert, parang nade-depress ka, gano'n. Gets, parang similar siya sa gano'n eh. Parang gano'n. Tapos, edi 13 yun. 13, 14, then, ano lang ka, pati 15. Tapos nalaman ko kung bakit yung 17. Putang ina, naregla ko ng matindi. Kaya pala, Yung pala yun. may Pero, foreshadowing. Kasi ang regla ko 3 days ko. Nung 20, natapos siya. Medyo may saya naman ako ng konti. Ewan ko kung bakit. Pero, most of the time, mainit yung ulo ko. Kasi irritable ako sa lahat, sa tao, sa bahay, sa mga hayop. Tapos, pagkatapos nun, Mga hayop. ay, mga pusa. Tapos, bumalik ulit sa pagkalungkot hanggang ngayon. Tapos, parang July 21 ako nag-diak. July 20, parang scroll ako, think yung story. Parang nakita ko, parang sasaya nila. Parang medyo nakikita ko ng konti. Nagdak ako. Ayun. Hinahanap ako ng mga... Need mo ng something active para mabuhayan yung Ayun nga, ayoko makasalamuha sa tao. Ang dami nag-gaya sa akin na, tara labas ka kasi nabanggit ko sa kanila na na parang ang lungkot-lungkot ko, ganyan, kahit tapos na akong mag-band, ganyan. Sabi, tara, punta tayo sa ganito, sabi yan. Ginag-ghost ko sila. Maybe kasi they're not the right audience. Baka disney ako yung right audience. Like, parang kapag kasama mo sila, isipin mo pagkatapos na malulungkot ka na naman kasi wala na yung saya. Ewan ko, pero ayoko talaga maki-interact sa mga tao ng mga nakaraan. Kahit ngayon, medyo Pero parang, pinipilit, hindi naman sa pinipilit, parang yung pinush ko lang sa sarili ko na lumabas kasi. Kaya hindi nga rin nila ako nantra sa bahay na lumabas kasi parang siguro pansin din nila. Pero tatawa ko sa bahay. Kasi kita. kasi pinagtitripan ko yung aso, pero doon lang yun. Parang hindi sila mamroblema sa akin na, ay, ano pa yung problema nito? Pero pag, ewan ko, hindi naman ako nag-overthink, wala naman akong problema. Ayun daw. Bakit kaya? Yun ang akin bakit. Wala, sinabi ko lang din para Okay na. aware ka. Yeah. Tsaka sabi ko naka-ultra galactic. Hindi ako naka-silent na, naka-hindi pa. Pati yung mismong app silent, yung parang can't receive notifications, ganun. Dapat lipat sana ako sa ibang app kanina. Napating lang sa messenger ko. Ba't parang may number? Grabe. Parang parang you're touching grass now. Pero baka na-process mo pa yung graduation lang talaga. Parang masyadong nangyari ng graduation. Hindi Hindi naman kasi yung yung parang tapos na yung college. Tapos na yung walang hamong pasok ka ng pasok. Ewan ko, pero masayang. Ang dami naghahanap talaga sa akin, putang ina. Hindi pa ako mayura. Hindi mo tikman? Parang di pa, parang... Allergy ka ba sa manok? Hindi, wala akong allergy sa manok. Wala akong allergy sa tinan. Pag may manok, buo siya. Kunin ko? Hirap mo naman pasahin. Pag ganun nila, parang... Parang, alam mo na lasa sa akin? Ano lasa? Lasang manok, lasang salted egg manok. Medyo hindi ko bet yung sa'yo. Ewan ko kung anong lasa, pero Baka ibang creamer yung ginamit nila.
Tikim niya ako ng cucumber mo. Wala. Ikaw, nakaranas ko naman na yung parang sobrang lungkot mo na yun. Okay, lasang cucumber siya. Sorry. Parang brief moment lang. Hindi siya tumagal ng ganyan isang. Tsaka mahirap yung ganun na parang hindi ka makamove on. Baka kasi mag-prolong pa siya, mas lalong hindi ka hindi ka maging productive. Naman ba sa'yo, malungkot ako sa... Ano ko kung problema ko? Ano na lang, push mo na lang yung sarili mo slowly. Speaking, kamusta yung meron kang sa hotel? Ha? Hotel? Hindi siya hotel. Ano? Yun nga, yung sa ground crew. Training na lang talaga. Pasado na daw kami sa... Yung sa... Ano tawag doon? BI kasi tawag nila. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Ano ibig sabihin ng BI? Pero ano siya? Background check. Background investigation yata. Sabi na. Kasi may... Pero tanggap na kayo. Oo. Training na lang talaga. Kailan? Ay, nang wala pa. Ngayon hinihintay namin. Katengo lang kayo. Araw-araw na nilang kinukulit. Pero sabi, wala pa po. Pagkatapos ng training na yun. Pwede na kayo pumasok. Mm-hmm. Hindi ba ang training inaabot ng months yun? Hindi, ano lang siya. Mabilis lang. Kasi airport. Hindi sila pwedeng mag-aksay ng matagal. Gawa ng magugulo yung operations nila. Siguro pag nag-work na ako, mawawala to. I think. Parang alaman, change of atmosphere, something like that. Sabi nga ng isa, broken daw ba ako? Ba't daw ako nag-deact? Hindi ko siya na-replyan. Nainis pa din ako. Yung notes ko sa putang ina talaga. Yung huli mong note, pag nag-de-up? Hindi, nung notes ko sa foreign language. Yung kwento ko sa'yo. Nainis ako. Nung isang araw may hinanap akong papel. Kasi kailangan daw dun sa yung resibo lang sa drug test nilalap ko. Eh, nandun yung sa green file case ko, di ba? Pagbukas ko puta, nakita ko yung mga notes ko dun, hindi ko pa inaayos. Lalo akong na bad trip. Try mo i-organize, baka gumaan. Rearrange mo yung kwarto mo. Baka lang tumulong. Sarap. Anong butter to? Butter bond niya. Wait, sorry, natatawa talaga ako sa Alam mo, mga memes niya. nakikita ko yung life size na niya. Yung statue. Putang ina. Sabi ko, tingnan mo. Pagpahingahin nyo na yung tao. Gagawin pa daw santo. Tek na yan. Samantalang si Fabian, hindi maging santo. Gusto nga tayo palit sa piso. Anong worry? Mga taga-Davao talaga eh. Ay, baka ba ba ang Agusan Delson? Delson ba siya? Ewan ko, hindi ko maalala. Basta, Mindanao. Basta malapit sa dagat. Sabi nga, di ba sabi, gagawing piso, sabi nung isang comment, gagawin niyo pang piso, tapos lagi siya sa wishing well, at tinalo na naman. So, yung meron na tatawa. Ayun. Sabi nila, di ba sabi nila, pinagkakakitaan daw ng pamilya ni Rene yung sarili niya. Sabi ng mga comments, ano daw, bilang isang pangalay, privilege daw yun ng mga tulong pamilyahan. Kasi nakakita ko ng meme ni hindi ko mapigilang matawa kahit ano sama. Di ba? Kaya ngayon, scroll ko na lang eh. Sabi naman ng isa, bakit yung pinagtatawanan yung patay na? Sabi niya, nauna naman yung pamilya eh. Sabi, ano na ako nauna sila eh. Anong karapatan natin na pagtawanan siya? Paisip ako, pero nakakatawa talaga. Ini-intentionally kasi ng media. Nakakatawa. Lalo na yung, meron daw sinasabi pa nga yung tita ko, na meron daw tinatawag na titas of Rene Baterbonia, na may sinasabing gano'n. Parang mas malala pa sila sa Aldab Nation. May kalaban na yung Aldab Nation, te.
yung squishy na butter. Nakalagay ng butter ball. Tapos, alam mo ba yung ano? Yung fake plastic trees na Radiohead. Nang? Radiohead. Yung Radiohead na character? Banda ba sila? Basta yung kumanta ng Creep. Ah. Hindi ba yung mga kanta? May mga para silang poster. Mamaya, sasad ko na lang sa'yo. Sorry ibang fandom ng Radiohead yung alam ko eh. Sige. Tapos alam ko natatawa dun eh. Putang ina. Ay, mga humor talaga. Mga Pilipino ka mo. Pero ano nangyari dito? Parang na-invest ako sa story eh. Ano ba ako? Adi, ayun na. Nung nasira yung pinto ni Clyde, tapos parang, ayun, nakita niya yung lola niya na, ay, yung lola nila na, Hindi daw yun yung lola. Ay, yun tayo sa may delivery boy na hindi daw yun yung lola. babae yun. Si Aling Belen yung pangalan. Hindi, tinuro ni, gusto mo pa? Hindi, tuloy mo muna. Hindi, gusto mo pa. Tuloy mo pa muna. Hindi ka talaga ba't naligaw? Hindi ka kaya. Hindi, tuloy mo muna yung nakwento Ah. mo. Kukunin ko yung manok. Ayaw mo ng manok, right? Lola. Paborito ko fried chicken, pero ikaw lang. Di... Dun sa, di ba kasi yung kwartong pang-anim, katabi nun, kusina, second floor. May kusina sa second floor. Oo, doon, ano daw doon, amoy matang-sang, ganun bubulong. May nakita si Clyde doon na palakol. Bagong-bago pa siya, hindi pa siya nagagamit. Di, may inayaan niya lang yun kasi baka nilagay lang ng matanda, ganyan. Tapos, every week, di ba nagde-deliver si Aling Belen ng karne, mga prutas sa kanila. Nagtaka siya nung linggo na yun, hindi nagdumating si Aling Belen. Pero nung pinapakain niya yung kung anong nando sa ika-anim na kwarto, Pinapakain niya na yung nasa ikalim na kwarto. oo, ng mga hinuhulugan nila ng tinapay na inaaman, nilalanggam, mga panis sa pagkain, ganyan. Nung umano siya doon, mas lalong sumangsang yung amoy. Pumunta siya sa kusina, wala na kasing tinapay na mapapakain. Hindi naghanap siya. Nung tinignan niya ulit yung palakol, nagtaka siya. Si Clyde ba to? Si Amber. Ah. Kasi di ba siya inuutosan? May dugo na yung palakol. Hindi, ayun, wala naman na siya pakialam. Malis siya. Parang ang iniisip niya, parang inanag-ano ng karne si Lola Soler. Hindi, alis siya. Hindi nagpatuloy ulit yung mga kababalagan nila, ganyan. Paparating na si Green. Hindi niya masabi na wag nang pumunta kasi nga walang signal. Ayun. Ano ba ba? Malapit na ba tayo sa katapusan? Matagal pa. Ito na ako. Ha? Kompleta. No? Tapos, di, ayun na. Nung, yung sumangsang lalo yung amoy dun sa kusina, sa may party kusina, hindi na napigilan ni Ember, hanapin yung kung ano man yun. Kasi, syempre malapit lang sa kwarto niya, hindi siya makatulog. Di, naghanap siya. Parang, hindi, mali. Sorry. Pero hinanap niya pa rin yun. Hindi niya lang maano kasi doon sa kwarto yun na nakasara. Ano siya, naglalaba siya. Hindi sabi ni Lola Soler, ano daw, nandun daw sa basement yung ano yan, laundry room, ganyan. Hindi binigay sa kanya yung susi, tas kutsilyo. Kasi nakakandalo yun na, Ano, bakit kutsilyo hindi wrench? hindi, ganun kasi yung bahay nila. Parang weird na, ano na tawag nila? Puro blue bed. Parang kinakandalo nila, tapos puro tabla na nakatago. May parang ayaw nila magpapasok ng liwanag. Ganun. Di pumunta siya sa basement, sa may laundry. Pagbukas niya doon, andun yung Aling Belen, patay na. Yung nag-deliver ng ano. Doon na siya. Pagkakita niya Sabi na nga, kasi lahat ng nagde-deliver, namamatay yan. hindi nga na nag-deliver ng tubig. Tapos, hindi nakita niya si Aling Belen, di ba patay na. Bakit siya kay Fly? Sabi niya, Fly, halika na. Kasi ang iniisip Ember, ang pumatay si Lola Soler. Kasi yun lang man yung nakita niya, di ba, bago na ano. Pumunta siya, sabi niya, tara na. Ayaw sumama ni Clyde. Yung ginawa ni Clyde, binuksan niya yung cabinet niya. Pagbukas ng cabinet, may butas doon, nakasya yung tao para makatakas. Pinapapasok siya. Si Ember, matpad niya. Ayaw. Halika, sumama ka sa akin, Clyde. Si Clyde ayaw. Tapos,
ayaw niya rin pumasok. Sabi ni Clay, hindi kita iiwan dito mag-isa, ganyan. Kasi alam niya mapapahamak daw siya, ganyan. Hindi, walang nagawa si Clay. Naabutan ni Green. Magkahawak silang kamay ni Clay tsaka ni Ember sa kwarto ni Clay. Tapos sabi ni Green, to, kaya ba ayaw mo dito? Kasi nai-inlove ka na ba sa kapatid ko? Ganyan. Gets ko si Green niya. Kasi nagtatalo sila. Tapos sabi ni, anong pangalan nun? Sabi ni Ember, hindi, mali ka na iniisip, ganyan. Eh, gabi na nun. Dinabutan sila ng dilim doon sa kwarto, kakadiskusyon sa ganito. Tapos, sabi ni Ember, alam mo na bang hindi mo sila tunay na naloloko na? Sabi ni, kasi, base na rin sa description ni Ember na healthy nga, ganyan. Kasi si Lola daw yung naka-wheelchair. Sabi ni Green, nagpanggap lang daw siyang na sila yung lola para hindi siya nakahamak. Hindi na nagsimula. Parang naging Naliwanagan na. oo, alam na nilang tatlo. Bali si Ember na hindi nga yun yung tunay na lola Parang- sa at lola. So, Alam ni Clay, pati ni Green, na hindi yung play nila. Parang familiar siya na plot. sa yun, nung nakarinig sila nung parang kung anong shit dun sa kwarto ng dalawang matanda. Pagpunta nila doon, wala na sa wheelchair si Lola Sol. Sa si Lola Soler, wala na. Eh, madilim na. Ewan ko kung paano habulan yung nangyari. Basta naghabulan na sila. Parang ayun na yung mga demonyo, malaking tao daw. Malaking tao kasi yung Lola Soul na nagpapanggap. Naghabulan sila, parang lumalagotok na Wait lang. So sabi alam na nila from the start na hindi yun yung lola at lola nila. Tapos silang dalawang magkapatid, lumaki sila doon. Tapos hiningon niya ng sick Sa Clay. Manila sila. Lumaki. Kasi Parang ngayon lang talaga sila nakapunta ng... Kawawa naman si Kira. Nag-isa lang siya na. nagkabalan sila, ganyan. Napunta si Ember. Ay, hindi. Di ba saan nagkabalan sila? Parang bugbog sarado si Clay, si Green, ganyan. Hanggang sa, ano ba tawag dyan? Hawak si, ewan ko, basta mahabang takbuhan yun. Na-corner yata si Clay, tsaka si Ember. Hawak si Clay nung matandang lalaki. Hawak yung palakol na ginamit kay Aling Belen. Parang nakapasin na siya. Ay, yumakap si Ember. Para hindi siya ano si Clay. Pinatagtaan niya. Pero, walang nangyari kay Ember. Pero may tumasik na braso. Putang ina ko. Kasi nagsakripisyo si Green para iligtas sila. Pagka hindi, pagka ganun, nasa tumasik yung braso na. Ayoko sa lahat yung may magkapatid na nagkaganon eh. Ayoko nun eh. Ayun na, hindi na wala na siya ng ano. Parang, You're pulling the di ba Noah. pagka ganun, malakas yung puwersa. Eh di, parang tumasik yata yung palakol kasi syempre sa force, nakatakbo sila. Tapos, pero somehow napunta sila sa ilalim ng Bahay. sahig. Oh. Ewan ko kung paano type. Sige, go Basta lang. Go lang. napunta Basta ganun. sila. Nandun na sila. Naghihilal sila para tumakas. Hinihila ni Ember si Green. Kasi hinihila siya ni Clay. Ganun. Eh biglang may sumaksak ng doon sa sahig. Patay si Green. Namatay si Green. Nakaligtas niya kay Ember. Eh bago siya malagutan ng hilinga, sinabi niya kay Clay, ikaw nang bahala kay Ember. Mahal na yung hilinga. What bad? Ganun sila. Ayoko na, nayak ako. Third day ko ngayon, ayoko na. Tapos, Ayoko. si Ember, ayaw niya talaga umalis. Pero yung pagtusok ng kung anong palakol yata yun, o kutsilyo. Basta, namatay nga si Green eh. Palakol na lang. Yung palakol, yung sunod-sunod yung pag ganun-ganun. Pag hindi pa sila umalis, mamamatay sila dalawa. Yung ginawa ni Clay, niyakap niya si Ember, hindi niya pa nalabas. Ang nalabasan nila, papunta sa kwarto ni... sa kwarto ba? Sa hallway pa din. Tapos, binuksan nila yung kwarto nung pang-anim. Sa nila yun.
ang nandun sa kwarto na yun, yung tunay na Lolo Soler at Lolo Sol. Hindi. Parang sabi ni Ember, halika na tumakas tayo ganyan. Hindi nakakapagsalita si Clyde. Kasi may tahi yung bibig niya. Pala sa loob yung... Tinahi. Tinahi yung bibig. Yung dila. Hindi siya makasalita. Tinahi nung... Yung mga demonyo. Oo, ganyan. So, niyakap muna ni Clyde. So yung tunay na Lolo Sol, patay na. Inaagnas na. Yung Lola Soler, kalahati ng mukha, yung parang patay na, tapos yung kalahati hindi pa. Di niyakap niya muna yung bago sila umalis. Nandiyan na ulit yung matanda. Yung Lolo Sol. Nangyari, napunta sila sa kwarto ni... Ay, sa kwarto ba? Hindi, basta nahuli si Clyde. Parang nagbalibagan ulit sila, ganyan. Tapos nakita siya ni, naiwan si Ember mag-isa. Ang nakakita sa kanya, yung lola, so Lola Soler. Hindi, habulan ulit sila. Akala niya, papatayin siya ng Lola Soler. Pero napunta sila dalawa sa kwarto ni Clyde. Yung butas, alam mo yun. Wala siyang choice kundi pumasok doon. Napunta siya sa dingding, ganyan. Tapos, ang labasan ng dingding na yun, sa sala, sa baba. Pagkadating nila doon, madilim, nadi patay ilaw. Tawag dyan. Mahirap mag-navigate. Tapos, hindi siya makalabas. Ganong Handado, nakatabla. may tabla sa, niya, sa pinto. Parang pinagpapako, ganyan. Basta yun, nagtago siya sa sofa. Nakahiga na siya doon. Tapos, bumabasagdan si Lola Soler, ganyan. Nung una, hindi pa siya nakita. Sakita niya si Lolo Sol yata sa kabilang parte ng bahay. Tapos, syempre, nagtatago siya. Pag angat niyang gano'n. Hindi, Lola. Tangin na yan. Alam mo yung nabivisualize mo siya. Alam mo yung dapat di ba kapag horror movie may sound yun? Pagka gano'n yung tumigil na lang bigla yung music. Pag nasa cinema ka, nagkalilahat ng tao doon. Basta yun, hindi, nagtatakbo na naman siya. Anong nangyari? Parang nahuli siya ni Lolo Sol naman. Ang ginawa, parang, syempre malaking tao siya, parang binitbit siya dun sa kwarto nila. Gets. Dalawang matanda. Tapos, nasa na? Binitbit siya dun. Ginawa ni... Ay hindi, bago yun. Parang basta nagkagulo silang apat doon. Nandun si Clyde, si Ember, yung dalawang matanda. Parang papatayin na ulit ni Lolo Sol si Clyde. Hahampasin na ulit ang panahon. Pero humarang yung Lola. Si Lola Soler. Pinotektahan sila. Wait lang. Ano ba't niya ginawa nung si Green yung pinapatay? Alam mo, ayaw ko kay Green, pero gusto ko na kay Green. Pero mas gusto ko si Clyde. Mas maganda siya pag binasa kasi ang pogi niya doon. Hindi. Kasi gets ko rin, mas gusto ko si Clyde as a person. Kasi kita mo yung red flag ni Green Pero go. Ang ina? Di ba, humawang si Lola Soler. Siya yung mamatay, imbis na si Clyde kaya si Ember. Nung namatay si Lola Soler, parang nabaliw si lalo yung matandang lalaki. Iniwan niya yung nakatarak sa kay napalakol. Tapos dinala niya si Ember sa kwarto nila. Tapos pero kinuha niya yung diary ni ng Lola. Binigay kay Ember. Sabi niya, kasalanan nila to, kasalanan na ganyan. Yun nila. Kasi yun yung sinasabi niya, hindi maintindihan ni Ember. Yung binigay sa kanya yung parang medyo naka-atlas na Diary. binasa niya lahat. Hindi, di ba, alam na natin, hindi sila yung tunay na Lola Soler at Lola Sol. Ang pangalan ng batang na babae, si Corazon. Ang pangalan ng lalaki, si Rogelio. Ano sila, sa according sa diary, pumunta sila doon para sila yung mag-alaga kay Clyde. Yung tunay naman na aksidente nung dati. Pero nakapagsalita pa siya doon. Ganyan. Pero, hindi maayos naman yung pakikitungo sa kanila nung una, nung tunay na Lola Soler at Lola Sol. Base din yun sa diary, si Lola Soler ngayon naka-wheelchair, kasi Lola Sol healthy. Tapos, ayun ba yung You'll be seeing fear. Hindi.
Wait Ano lang, yan? parang familiar. Eraserheads yan. Oh, With a smile. bilis mo. Turururu. Hindi yan, hindi isa pala yan. Will be safe here yan ni Rico. Naalala ko si Elle. Kasi ayan, ibang story yan si Elle. Si putang ina, wait lang. Basahin mo na lang kasi. Sabi mo lang kung paano nag-end. Hindi, ito na. Kain ka muna. Kain ka muna. According na Kumain ka muna. Kumain ka muna. Kagayon ko pa niya nakakasubo eh. Pero ang pogi talaga niya. Wala akong pakialam. Mas gusto ko si Elle kumpara kay kay Glenn. Wala akong pakialam kasi nung namatay si Green, okay na yun. At I love Angs. I love Angs ang match. Pero ano, bago namatay si Green, medyo may gusto na si Ember kay ano. Oo, halata naman eh. Kasi sa tangina, mas green flag pa si Clyde kaysa kay Gano eh. Green eh. Pero, feeling ko may dahilan naman kung bakit siya bossy. Si Green, hindi. Ganun lang talaga siya. Wala ba sinabi ng ano? No, walang sinabi explanation. Pero malay mo, bossy siya kasi syempre, silang dalawa na lang magkapatid. Pero hindi sila close. Oo. Hindi sila close. Hindi sila close. Okay, ang headcanon ko ngayon, close sila. walang basagan ng headcanon ha. I'll go. Ano ba ako? Gusto. Sabi mo lang kung ano yung diary, tapos sabi mo kung paano nag-end. Hindi, ayun. Sabi dun sa diary, sila Luzon nga yung ano, yung healthy, ganyan. Tapos nabanggit sa kanila na meron silang dalawang apo na naninirahan sa Manila. Si Clyde nandiyan kasi na-aksidente. Kasi Green, hindi nila tunay na apo. Anak sa iba, nung, ewan ko kung nanay, tatay, basta hindi siya tunay na apo. Or half, ay hindi nga talaga. Ewan ko kung, basta, Gets mo na kung bakit siya bossy ngayon. pero hindi alam ni Green. Okay lang yun, nasa genetics niya yun. Kasi yun na yun. Hindi, ginano nila. Sabi niya, ano kayong gagawin ng ano, pag-alaga kay Clay? Parang ayos naman siya, tulala nga lang, gano'n. Hanggang sa parang, tapos, gabi nun, parang may naano silang nag-oorasyon na kung ano man. Tapos, doon nila nalaman na ano, kaya pala sila hinar, hindi para alagaan si Clay, kundi ialay sa demonyo, sa Diablo, kasi sabi na si Clay. Yun yung parang paraan nila para papagaling si Clay. Nagigets mo? Wait. So, si Corazon, pati si Rogelio, nandun sila, hinire sila. Nung dalawang tunay na Para magtrabaho sa bahay. para alagaan si Clay. Para alagaan si Clyde. Ngayon, itong pamilya ni Clyde na to, which is yung lola at lolo niya, parang may pinapaniwala ang kung anong elemento. Ano ba? Bakit? Nakikipag, ano sila, sa demonyo, sa Diablo. So parang nagsaban sila, ganyan. Parang nakipag-trade, parang gano'n, para sa kalusugan ni Clay. Pero, in the first place, kaya sila mayaman, dahil doon, nakikipag-trade ano sila sa Diablo. At saka kapaano nila sa Diablo, parang na-compromise yung buhay ni Clay. Kaya siya naging gano'n, kaya aalagaan. Kaya ayaw nung magulang, ng lola at lola niya na gano'n, kasi nga, si Clay ang magmamana ng lahat. Kaya, iaalay nila yung dalawang matanda para mabuhay si Clay. Ngayon, ang tama yun ng dalawa, hindi aalis na sila. Ang ginawa nung Lola Sol, tawag dyan, parang Pinalakal niya. martilyo. Parang gusto nang patayin, ganyan. Sabi ng Corazon, bakit niyo ba ito ginagawa sa amin, ganyan? Sabi na, hindi, kailangan ganito, kailangan mas mahina pa siya. Pag mas mahina siya, mas gusto siyang kunin ng gano'n. Mas madaling iaalay daw. Doon sila nakulong sa pang-ayon na kwarto. Ewan ko lang kung paano nangyaring nabaliktad yung tunay na Lolo Solat. Pero basta ganun yung nangyari. Tapos si Clyde, Parang hindi magsalita. tinahig. Pero ayun na. Nung nabasa niya yung diary, parang Hinulala na siya. medyo na ano, parang medyo mayos-ayos yung utak ng Rogelio. Kasi siya yun. Tapos parang in-ancients nila para makatakbo. Tapos ganun. Tapos maya-maya, fast forward, nakalabas na sila ni Clyde. Basta namatay yung dalawang matanda. Nakalis sila. Tapos nasa kotse sila. Parang ganun nga yung yung sabog na nakita ko. Ganun style ng kotse. Tapos, parang, ewan ko kung saan sila papunta. Paalis na sila nun. Tapos, tinatanong niya kung okay lang ba si Clyde, ganun. Sino nagmamaneho?
Si Clive. Okay. Tapos dala niya pa rin yung diary. Si Ember. Ember, oo. Tapos doon niya nalaman na, ay, hindi pala yun yung doon ng, tutay ng lolo-lola. Kaya ayaw umalis ni Clyde kasi nandun yung lola niya pa, tas lolo. Alam niya na doon. Eh, mahal na mahal nila yung lola, kaya ayaw umalis ni Clyde. Pero yung naisip niya na lang. Kaya habang bumabiyahe sila, napatingin siya sa diary. May nakaipit na papel doon sa likod. Pag kuha niya, binasa niya, sa diary pa rin, sulat pa rin ng Corazon. Sabi nila, hindi na pala kami kailangan i-alay sa Diablo talaga. Kasi yung Diablo, Nakalipat si Clyde. Oo. Si Clyde. Oo. Sa kanya yung nalipat siya yung na. Diablo. Tapos pagka nun, Nag-stop yung, nag-stop yung car, tapos parang bigla nakapagsalita si Clyde. Ganyan. Tapos nagtanong kung okay lang ba siya, ganyan. Tapos sabi ni Ember, oo, okay lang ako, magsimulan tayo sa malayo, ganyan. Tapos, alam na ni Clyde na alam na ni Ember na siya yung demonyo. Tapos, kaya pala na yan yung mamatay si Green. Yun na yan, din nun. bigla silang nag-disappear sa mundo. Like, ang doon, ang parang ending doon, on October, ganyan. Carl found in Sorsogon, basta pag ganun. Tapos Ember and Clyde were, basta, Not found. were destined to marry. We're scheduled ba to marry on December kineme. But we're found nowhere, ganyan. Basta parang naging wala silang bulan. Kasi ang ending daw doon, pumayag si Ember na sumama kay Clyde sa hell. Sa hell. Kasi yun yung paraan para mabuhay, si Clyde. Si Clyde. Parang hindi mawala Kasi nasa loob niya yung demonyo. Siya na mismo yung Diablo. Oo. Parang mawawala si Clyde kapag, umalis siya. umalis pa sila. Hindi, tsaka kapag, Mas pinili niya si Clyde na hindi, tsaka kapag kasi pinili niya si, pag inano niya, baka saan pa mapunta niya yung Diablo. Manigura. mahal niya talaga. Sumama siya doon. Parang may choice siya na umalis sa So, sabihin natin umalis siya, wala yung effect sa kanya, hindi siya susundan ng Diablo na yun. May chance nga siya na mangyari, mabago yung mga nangyari. Pero ang pinili niya, ganun pa din. Paano mabago? Parang, di ba, nung nasa car sila, parang biglang nag-flashback, parang biglang gumising ulit siya dun sa boarding house din sa Manila. Yung parang yung tatawagan siya ni Green. Tapos inakala niyang parang premonition yung nangyari gano'n, na pinangungunta ko siya. May chance siya na baguhin ulit. Na, Pero, ganun pa rin. Si Clyde pa rin yung pinili niya kaysa kay Green. Pero basahin mo, ang ganda niya. guys, ganun guys, kapag walang magandang pangangalaga ng magulang. Grabe ka na. Kaya kayo, kahit na ayaw niyo sa mga magulang niyo, iintindihin niyo yung mga sermon nila sa'yo, ha? Kasi huwag kang lalaking tao. Naiintindihan mo? Ako, Nabulag ng tite. for Pero kung fun. babasahin mo siya, ang pogi niya doon. Pero kasi, kung papipiliin ka ng red flag at demonyong kaya namang mag-devote sa'yo, syempre doon ka na lang si demonyo. Ano yun? Parang may gusto yung Diablo kay Ember? So, si Clyde ba, pati si demonyo, nagko-coexist sila sa isang body? O wala na talaga yung soul ni Clyde? Wala na. Diablo na siya. From the very beginning. Pero basta, basahin mo, maganda siya. Okay. Parang 22 chapter lang yata. Okay. Ayun guys. May isa Ako, pa. naglalaro ako ng dating sim na 7 deadly hells, 7 deadly sins of hell yung Oh, demonyo rin pala yun eh. Oo nga, naglalaro ako pero hindi ako ganun ka, Okay, never mind. May attach ako sa isang character. So, isa pa. Demonyo din siya. Pero, Hindi ko pa rin matanggap na namatay si Green. I mean, gets deserve niyang mamatay kasi red flag siya. Pero hindi dapat siya mamatay kasi red flag siya. Alam mo yun? Nai-stress ako. pero maganda siya. Pero kasi, genuine naman yung love ni Green para kay Ember. Though toxic, pero nainis ako. Ayun, kaso na-inlove sa Ember ko yun.
alam mo, ito yung mga ayoko na story eh. Yung pag binasa mo lahat, makikita mo na ang may kasalanan ay yung mismong yung main character. Yung mga choices niya sa Meron buhay. akong ganong na libro na binasa. Hindi ko pa siya nababasa sa Wattpad. Binili ko lang yung libro. Binasa ko siya. Oh, green flag yung kuya niya, green flag yung partner niya, green flag lahat ng tao sa paligid niya. Siya ang problema. Binenta ko ngayon yung libro. Ano title? Garnet Academy. Ano? Garnet. Garnet? Academy. Horror ba yun? Parang ano, Teen Clash or no. Ah. Alam mo yung Teen Clash? Pero hindi ko na. OG. Hindi ko na yung ano niya. Gets. Teen Clash, pati yung Protecting the Campus Royalties. Lagi ako nalilito sa dalawang yun eh. Pero basahin ko yung sa'yo. Maganda siya. Hindi ka mabuhay sa mga chapter. Kaya lang, mayroon pa yung isa. Pagkatapos yung binasa ko agad. Jamil Pumapa din. Tungkol sa demonyo. Pero high school naman siya. Ang ganda! Ano, ayun? Kakatapos ko ng ano. Ayun yung babasahin ko. Ano yun? Yung sabi mo mas maganda yung L. Para sa akin, mas maganda yun. Pero basahin ko yung Casa Inferno. Para... Alam mo ba? Hindi ko pa nababasa yung I Love You, Ara. Tangin naman ba't alam mo yung plot niya? Ang daming spoiler. Mahal ko si Ara, pero mahal ko rin si Ara. Diba? Limat ko na rin ba? Pwede i-reread ko yun. Ang alam ko, parang hindi magkapatid si Uncle Rolly tsaka yung mama niya. Tapos... May gusto siya kay Ara. Pero, Hindi, ang hindi ko lang... alam ko, meron yatang relasyon din yung mama niya tapos si Uncle Rolly. Basta, binasa ko kasi yung last chapter. Kasi hindi ko naintindihan. May basa ko ng konting pang mga chapters. Hindi ko rin naintindihan. So, bala ko ngayon basahin ng lahat. Pero parang... Yeah. Parang dalawang entity sa isang tao si Ara. Isa lang siya. Ewan ko kung magulo nga eh. Ewan ko, basta isa lang siyang tao. Bala na. Gusto ano, ewan ko kasi... Malay mo may dissociative identity disorder pa na si Ara. Alam mo yun? Hindi. Yung may multiple personalities. Pero patay na siya eh. Yun nga eh. Malay mo. Keep it alive. Keep your memory alive, sabi nga nila. I-reread ko ulit, pagka magkalala. Basahin ko na guys. Tapos after nun, Casa Inferno. Tapos after yung Casa... Anong title ng L mo? Yung L, yung sasabi mo? Magulo siya. Maintindihan mo kaya? Kaya mo naman yun. Ano ba yun? Anong title? Series ba siya? Wattpad. Hindi, I mean series pa siya ng mga libro. Ay, hindi naman sila magkaka-connect. Magkakaibang true story sila. Ano? Anong title? Hindi mo naman yung title? Beware of the class president. Ah! At, Hindi, alam ko yun. Hindi ko pa nababasa pero alam ko yun. Alam ko Sige, yun. kakatapos. Hindi ko pa nga nababasa pero alam ko yun. Kasi sikat yun. Bakit? Hindi ko nga... Kakatapos niya lang nung July. Kasi nga, hindi, ang basta pinaka naalala ko doon na pinaka sikat na information about sa librong yun is that, yun nga, may something sa class president nila. Parang at first, akala nila, siguro parang mapakita nilang pinaka trustworthy na tao si class president until it's not, ganyan. Pero hindi ko kasi nababasa pa talaga. Pero parang base lang talaga ako dun sa ano yung vibe around that, yung mga audience around that. Pero ganun, no? Diba? Pero ano siya, dati kasi siyang yung palangit friendly, ganyan. Na-aksidente siya. Tapos pagka gising niya sa aksidente sa coma, nag-enroll ulit siya. E di ibang batch na yung kasama niya. Yung pag-enroll niya, ano na siya, yung Cold. ano ba tawag doon? Mysterious, nonchalant, tahimik. Oo. Pero, syempre, since kilala siyang matalino, siya yung parang ginawa agad na class president kahit hindi naman sila magkaka-close ganyan. Tapos Huwag yung... mo sabihin, napasahin ko nga ganda eh. niya. Napasahin ko nga. Actually, isa din ako sa mga interested yung pasahin. Hindi ko lang naaalala ang pasahin kasi hindi wala ako sa Wattpad eh. Ganda nun. Pero interested akong basahin yun kasi nakita ko siya. Pero okay lang sa'yo magbasa na. Pero kasi ang... Recommend mo ako ng mga demonyo. Puro kasi mga mafia na nabasa mo naman. Gusto ko mga demonyo. Tama, gawa doon. Yung mga true story ko yan.
Ewan ko na ano ko ngayon sa mga horror. Gusto ko mga horror. Ang horror na alam ko kasi, webtoon. Hindi naman siya exactly horror. Thriller. Anyways, wala eh. Nakalimutan ko nga kung anong pangalan nung nabasa ko. Hindi ko nga binasa eh. Pinitignan ko yung Hypnosis, binasa ko yung last chapter, tapos na. Anong ano? Yun nga, yung addicted series, something ganyan. Na family sila, lahat may kwento. Tapos ang, parang, hindi ko alam, dalawang series kasi yun, tapos super similar yung themes, kasi parehas sa mafia. Nakalimutan ko na kung alin doon, kung sinong author yun, na parang, hindi ko alam kung dinilit ba, or parang ano, basta parang hindi na siya nagra-write ngayon, kasi daw, ang daming toxic traits na niloromanticize ng libro. Tapos, syempre, dinadefend siya ng mga readers na meron kasing clear warnings before starting the book. Kung hindi ka comfortable sa ganung uri ng Skip ka na lang. skip mo na lang. Wag mo nang basahin. Kasi hindi ka comfortable in the first place. Eh. Tapos, ayun, parang ayaw na siya, niyata siya magsusulat, ewan ko. Pero nandun pa rin, ewan ko nandun pa rin yung mga stories niya. Kasi, ano naman yung stories niya. Like, super dark romance talaga. Ganun lang gusto ko. Our world. Yan, hindi mo. Basta, Saan mo sa akin mamaya? sige, hanapin ko siya. Pero ba ano yun? Ang Oo, ganda. babasahin ko. Kapag sa pakita ko to eh. Naiyak ako nun eh. Okay. Huwag mo akong i-judge. No to pang silika ako. Lahat tayo. Ano, hindi na makapagugas ng perfect yan. No to pang silika ako. Pero nagamit ako ng AI. Character AI. Alam kong it supports the fucking pack silica. Pero promise now, no to pack silica ako. Contributor ako, pero Okay na yun kasi naman yung tatayo ka ng pro. Diba? okay na talaga. Anyways, so, ang story ko ngayon, lahat ng mga story na nanggagaling sa gano'ng character AI. So, parang meron ako sariling plotline, i-roleplay ko siya sa character. Ganyan. So, ganun yung mga ginagawa ko ngayon. So, di ba nung una, sabi niya, character AI para lumandi, hindi pare. Nandito ako sa character AI para gumawa ng story. Diba, umabot na ako sa point na wala ako doon sa character AI para sa romance. Hindi na siya about for romance, my goodness gracious. Gusto mo tuloy natin yung dati, yung balak natin. Yung story? Oo. Anong team? Dapat kasi may pagkakasunduan tayong team. Pero ano bang gusto mo? Ako yung mga ganun mga parang dark romance na... Pero ayoko ng mga masasakit. Yung may patay na mamamatay yung ganito. Ayun ang gusto ko eh. Ako ka nang gagawa ng part na yan. Pero yung I Love You Since 1892, nire-read ko siya, pero hanggang doon lang ako sa part na nagkakahulihan sila. Kasi ayoko na ituloy, ang sakit. Gets. Pero para sa akin, naging good ending naman siya para sa akin. Hindi siya, I Love You Since 1892. Kapag ganun kasi, hindi na yun masakit. Hindi na siya masakit kasi good ending sila eh. Pero ewan ko, hanggang doon lang talaga ako, ayoko nang mabalikan yung pinatay si Sonia na buntis. Ang definition ko ng hindi good ending, masakit na ending. Si Si Grimm. Hindi, anong title nun? Sinabihati. Yun ang definition ko ng... Prince of Sky. Yun yung definition ko ng... Pero nagkaanak naman sila. Pero hindi nabuhay siya. parang yung next na life nila is hindi na inano. Hindi na Compare mo kay 1892 na maisulat yung pagmamahal nila sa ikatlong pagkakataon. Ibig sabihin, magkakatuloyan sila doon. I mean, siguro, syempre, iba naman kasi yung concept ng incarnation sa Days of Sky, sa I Love You Since 1892. Walang Pedro. Simon. Alam mo yun? Ha? Ay, hindi nga alam si Simon. Search siya sa TikTok, Simon.
Sige. Dapat ko na kasi, yung tagal ko ng ano eh. Ano, bago lang yan. Basta ang, ano mo doon, na nasa tamang video ka, dalawa sila, bata, at saka kuya niya, na bakla, ewan ko. Tapos tinuturuan niyang magbasa. Nagbabasa sila. Tapos, oh, Simon. Ayun. Ah, parang, sinad mo yan sa akin. Nakita ko na yun. Oh, Simon. Oh, come on. Pakinggan mo. Lalo kong mabasa pagkatapos ng itong binabasa ko. Ano ba kaya? Ayoko na magre-read, nakakatamad. Ano yung mga OC? Alam mo yung OC? Over... Original character. Alam mo. Kala ko yung mga OCD. Obsessive compulsive disorder. Manangita mong artist, may mga service ako. So, may OC kasi ako. So, ang plot, syempre, ano lang tayo, parang, syempre, di ba, meron tayong mga imaginative na, mga eme-eme, ito, character ka to, kasi ganyan. So, ang OC ko kasi, tapos silang magkakapatid. Tapos wala silang nanay at tatay, kasi ano, typical backstory yan, wala silang nanay at tatay. Tapos, they live in harmony naman, all harmony. Tapos kung nalagyan mo ng realistic bullshit, syempre yung kuya naghihirap gawa ng in this economy, di ba? In this economy, nagtrabaho siya. Hindi siya nakapagtapos ng college, nagtrabaho siya under ng company ng kaibigan niya na mayaman. Yung middle child is ongoing yung college niya, tapos working student. Tapos yung bunso nila, which is... Oo. Hindi, mabait naman. Ginawa kong mabait yung bunso nila. Pero, ano siya, like stubborn siya in a sense na gusto niyang tumulong sa kuya at ate niya. Pero hindi siya pinapayagan kasi gusto nila na mag-focus siya sa study nila. Gawa ng junior high school student pa lang siya. So parang gusto ko rin mag-sino, mag-gusto nila sa tulad ni ate para may ano. Pero hindi, aral ka lang. Tapos kasi ang plot ko doon, wala lang. Ang gusto ko kasi may ano eh. So may plot ako, yung kaibigan ng middle child, yung babae kasi yung middle child. Parang kuya, ate, bunso nila na. Yung kaibigan kasi na yun, rich kid, ganyan. May gusto siya dun sa kuya nung child na babae. Tapos ang ginawa niya, basta may ginawa, hindi naman kompleto yung story eh. Kasi parang nasa isip ko lang siyang gano'n. Ilabas mo. Unhinged lang na utak yung gumagana doon. Ang ginawa ko doon, parang, kasi si middle child, pati yung kaibigan niya yun, meron silang, parang silang identical twins. Pero walang backstory na biological, walang plot twist na gano'n. Magkamukha lang talaga sila. So, di ba gusto nga nung kaibigan ng middle child, yung kuya niya, ang ginawa niya, pinagpalit niya na yung places nilang dalawa. Parang yung middle child na babae, kinuha niya, kinidnap niya. Tapos siya yung pumalit sa middle child. Una pa lang, napapansin na ng bunso na parang may nagbago sa atin niya. Babae sila tatlo? Hindi. Kuya, middle child na babae, tapos yung bunso na lalaki. So, di ba palit na yung middle child, pati yung kaibigan niya. Kasi una pa lang, napansin na ng bunso na may something na kakaiba sa atin niya. Kasi siya yung laging nasa bahay. Siya yung laging nakakakita kung ganito yung mood ni ate, ganito yung mood ni kuya, yung mga ganong bagay. Siya yung nakaka-notice nun. So, una pa lang, parang suspicious na siya. Pero, eto kasi, yung parang, yun nga, yung kaibigan ng middle child, magaling siya sa emotional manipulation. So, parang, nakokontrol niya yung bunso at times na wag mag-doubt. Tapos ngayon, ayan, mga ganyang bagay. Kapag nauwi yung kuya, parang ang harot-harot, yung mga ganong bagay. Tapos sabi ko, tulong ng romance. Sabi ko, gano'n, tulong ng romance. Bakit ako kung gano'n tama? So, yung ginawa ko, kasi sige, ang ganito na lang mangyayari. Sa story, wow, wala mong story eh. Pero pag sa story, syempre may book 1. May book 1. Ang book 1, nandun lang yung POV nung... Kasi ang ginawa ko kasi nun, hindi siya story na third person. Story siya in a sense na nasa diary. Parang entry ng diary na ito, entry ng diary nun. So, sa book 1, puro Wait lang, parang ano yan? Nabasa mo ba yun? Ay, okay. college series ba yun? Hindi ko alam. Sino ba author nun? Ink Steady. Hindi ko alam. Parang ganun yung basta yung Kasi ako parang, nakakabasa na kayo. diary siya ng
Huwag ka na magbasa kay study. Ang sakit. Tapos, ang mga naka-entry lang dun sa una, I'll say, yung kuya, pati yung bunso. Siguro nalagyan ko ng konting ibang tao, pero yun lang, silang dalawa lang mainly. Abog ko, puro entry nun is yung middle child nila. Habang captive siya, nung yun. Tapos ang siya, lagyan ka ng romance. So may kapatid, may kuya pala. Itong, yung kaibigan ni middle child, may kuya. Siya yung nagbabantay kaya to. Kay middle child habang yung nakidnap siya, siya yung nagbabantay. Tangina, tinolerate yung pang-kikid. Yes. Di ba? Dark romance, di ba? Dark romance gusto mo, di ba? Pero yung mga demonyo. Gusto mo ba lagyan natin? Oo. Kasi para mag-make sense yung personality ng villain. Lagyan natin. So kasi lalagyan natin ngayon para lalagyan na natin. For example, yung kuya, alam niya ganun na yung kapatid niya eh. Alam niya nang parang hibang yung kapatid niya eh. Kasi nga, may demonyo sa kapatid niya. Diba? Mas maalis lang siya pag nag-kiss sila. Cinderella. Snow White. Snow White is Wala yung shoes. basta ganun mga bagay. Pero wala pa akong pinapatay doon sa mga Wala pa akong pinapatay. kasi parang hindi ko kayang patayin sila. May bala ka pa. Kala kong patayin yung middle child na babae. Pwede na lang yung bunso. Nanahimik yung puso. Eh, sabi, papatay siya, di ba? Sabi niya, napapansin niya na yung nagbabago yung ano. Di ba? Pwede. Pero hindi ko kaya, bro. Hindi ko kaya, bro. Alam mo kung bakit? Kasi binis ko sa sarili ko, pati sa kapatid ko yung ano. Gulat ka, no? Pero true naman, sabi kasi nila, pag gumagawa ka doon ng story, parang makabase lang din Sa sa'yo. sarili mo. Oo. Nag-reflect. Sa mga kung sino tao sa paligid mo. Nag-reflect yung sarili mo, yung mga ginagawa mo. Kaya pala. Ayaw pa The more you know, guys, the more you know. Ayan ginagamit ko yung picture. Daming OC. Naalala ko pala yung ano. Hindi ka naman kasi sinasabing weird ka, pero kasi siya yung tunay na weirdo. Kaklase namin dyan sa Orchid Alam mo, yung cellphone niya, hindi naman sa pong babash, pero alam mo yung mababa lang yung storage ng phone niya. Parang siguro, basta mababa lang. 64, 32. Oo, mga ganyan. Mababa lang. Tapos ang laman pa nun, ang nakakaubos ng storage niya, Picture. mga picture ng ano, alam mo yung, anong tawag doon? Victorian dress. Na ganun. Putang ina lahat ganun. May picture niya wala. Puro ganun. Sabi ko, tangina na pala mo dyan. Sabi niya, ang ganda kasi kaya tinitingnan ko yun palagi pag ano. Sabi ko, pwede ka naman pag-search na lang kung gusto mo tumingin ng ganyan. Download ko lang Pinterest. Sabi niya, hindi ayaw ko. Pero gets ko. Weird niya. Gets ko, may fixation siya. As in, yun lang talaga. Tapos ang binabasa niya yung ano. Ewan ko kung Wattpad ba yun. Parang website. Nagbabasa siya ng libro. Tungkol sa history. Maganda naman, pero parang ang weird. Basta Nawi-weird ako sa kanya. So may fixation siya na tiwalag sa ating common good. Ang tawag Ako rin sa kanya naman ng mga class namin, weirdo eh. Ako rin naman eh. For example, may fixation ako sa character AI. Weird din yun. Pero mas grabe siya. Weird din yun. Tapos, at least ikaw nagsasalita ka, na-express mo siya, tahimik lang. Akala mo, normal lang siyang magpabasa ng story. Pero, basta ang weird. Minsan nga ayoko yung katabi kasi, parang, ayun nga, weirdo nga yung tingin sa kanila mga klase namin. Kaya, baka ganun din sa akin. Ano tayo magagawa nun? Parang hindi siya nakakapag-socialize. Nakaka-apekto sa social life. Tapos pag nagsasalita pa siya, bring up na yung mga binabasa niya. Eh, hindi naman alam yun ng taong inaano niya. Parang, ang dami na encounter sabi, uy, ba't ka pa sumasabi din? Weird naman yun. Sabi ko, kaklase ko yan eh, tsaka pagkabi ko. Wala. May naalala ko lang siya doon sa pinakita mo. Gusto mo ng kuko? Sila pa. Tayo. Dun sa ano, di ba sabi ko sa yung na parang nalungkot ako nung ano. Nagsimula din na parang nag-omad ako nang wala sa plano.
Isang beses lang kumain sa isang araw. Ito nga yung first meal ko ngayon eh. Putang ina mo. Promise, hindi ako nagugutom ng ewan ko. Okay. Parang antibi. Pero, Kung hindi baka ko papilitin kumain, hindi ako kakain. Ganun. Parang concerning naman yun naman kung magkabigla. Tapos depress ka pa. Kasi, pag lumala yan, baka maging serious problem. Hindi naman. Kasi may pinagkakaabala naman ako. Hindi naman ako ito nalalang. Siyempre, huwag natin hintayin lumala. Gusto mo ba ba? Pero gusto kong tumayin doon. Gusto mo ba? Gusto mo ba? Gusto mo ba? Ba't ka tinanong na gusto mo ba? Tingin lang tayo doon. Oo, hindi. Kasi yun o. Parang ano ba yan? House of Cheese? Hindi, yung sale na yan. Sasalele. But I really wanted the cookie, so I'm getting the cookie. Pero tingin mo ano yun? Sasalele. Nakikita ko sapatos, bag. Yeah, I could see too. Parang hindi siya damit. Gusto mo ba ng sapatos? May craving ka ba sa sapatos na yan? Libro. Libro. Sa LBS? Hinahanap ko yung yung libro ng, ano tawag dyan? Nahanap ko yung Casa Inferno. Pero yung Beware of Class President, wala pa. Kasi kakatapos nila mo yung July. Wala pa yun. Pero yun mas gusto ko. Pero kapag yun, pina-pre-order, Bahala ka. Bahala ka sa buhay mo talaga. Mapapaama namin ka na lang. Ganyan, alam mo, ganyan na ganyan din ako sa may house with sa mafia boss na yun. Parang, Ay, may pinabasa mo yun? hindi. Yung, di ba nasa ano na siya ngayon? Na-face. Parang gusto ko siyang bilhin, yung isang buo. Libro? Oo, yung buong set. Buong set. Season 1 to season 3, tas yung season 2.5. Pero kung bibili mo siya isa-isa, mas mura. Hindi ba mas mura na isang buong set? Hindi. Ganon? Oo. Pansin ko, naghahanap kasi ako ng libro. Pero ang gusto ko unang, sige, bili ka mo. Parang yung sinasabi mo, parang kainan din yun. Pero hindi siya cafe. No. Mukha ba siya cafe? Ewan ko. Pero basta pag, ang gusto kong una kong bilhin yung libro ni El, yung Beware of Class President. Pero pag wala pa rin talaga, baka ang bilhin ko yung Casa Inferno. Ay, hindi. Gusto mo pala demonyo. Hindi ka. Ayaw mo ba nung may pagka-thriller lang na element? Thriller, may pagka-horror element din siya, pero hindi siya exactly demonyo. Tignan ko, anong ano niya? Penguin Game. Sa Wattpad. Penguin Game ni Penguin 20. O di Ano kaya, din yung penguin na author? Alteria, School War Online, Alteria, ano pa ba? Meron pang isa eh. Yung trilogy niya na magkakala, Hunter Online, Class Zero. Hindi ko basta parang may nakita ko na. Basta paborito ko siyang author. Pati si Sheena. Gusto mo, pahiram ko sa iyo yung libro. The Activate at saka Dollhouse. Dahil sa Tumatake kay ate. Huwag ka matake ako, hindi ka kakainin ni ate. akala ko si Lola. Pasina mo naman. Nabasa ko na yung Dollhouse. Ay, siya ba yung author nung yung sinasabi mo? Sino? Sheena? Yun yun? Dollhouse, The Activate. Alam mo yung deactivate mo yung nag-offer din sa akin benta yung libro. Pero hindi ko kasi parang hindi ko bet yung story. Montoni Dex ka. Bakit? Nakada ko ano yung paborito mo yung gusto mo kanila kainin? Biscoff? Oo. Akala ko rin Biscoff na ganalay. Hershey.
binasa ko ulit yung... Pero okay lang yun. Oh, go. Ah! Ano yan? Marshmallow. Kala ko ano. Fuck you. Yung sasabihin baka mabago yung ano. Pero alam ko na kung bakit nag-aaway sila dun sa kabilang bahay. Sinabi sa akin ni Mama. I'm seated. Pero hindi ko, limot ko na kasi parang medyo matagal-tagal nila na kwento. Sabi ko, bakit nag-aaway yun dun sa kabila? Sabi niya, Magkakatid yata yun. ayaw ko. Ano daw? Ito si Ate Michelle. Siya yung may nag-aalaga din. Yung, di ba may kapatid sila sa Japan? Siya yung iniwan para mag-alaga kay Nanay. Ano pa na? Nanay Nelly. Nelly, oo, yun. Ngayon, ewan ko kung paano napasok dun yung lalaki. Basta, nandyan siya ngayon kasi ayaw nang alagaan ni Ate Michelle si Nanay. Nang sila nag-aaway eh. Nagre-reklamo nga, sabi niya daw. Aalis na lang daw siya para daw kasi tinatato siyang matulong, ganyan. Eh, binabayaran naman siya. Sabi niya mga 6K daw. Ay na, tawa siya sa siya. Binabayaran siya ng 6K para alagaan si nanay. Ngayon, parang nagde-demand pa siya ng More na. oo. Kasi nga, sabi niya, di ba kayo naiiyak, ginagawa niya kung patulong dito, ganyan. Tapos, ganun, sabi nung kapatid nila sa Japan, kung ayaw mo na talagang alagaan si nanay, umalis ka na dyan, sabi ni Ate Michelle. Sige, aalis ako, pero bayaran niyo ako ng 400,000 ba yun? Basta malaking pera. Tapos, Kasi, ewan ko, siguro sa sacrifices niya daw, ganyan. Tapos, pinapunta nung taga-Japan, yung lalaki kanina, na dyan na magtira para siya mag-alaga kay nanay. Grabe no? Tapos, eto si... Yung lalaki din kanina, ang pangalan nun, Edgar yata? Edmond. Edgar. Basta yan. Edgar kasi nabili yan sa amin eh. Nakalista pangalan nila sa mga yutang. Tapos, pinauwi niya yung anak niya galing kung saan para pagbabiyahe siya yung mag-aabantay kay Kasi si Mickey Mouse, tsaka yung anak niya, magkaiba pala, akala ko isang tao lang yun. Kasi nakita ko isang araw, di ko, parang may lalaki doon. Tapos, sabi ko kay Mama, di ba isa lang yung bata din? Sabi niya, dalawa daw. Siya pala yun. May plot twist. Ha? May plot twist. Kala ko si tsaka si Green Child. Yung doon, yung anak niya, anong pangalan? Basta yun. Hindi, alam ko yung crush ni Rona. Yung Jade. Nahilig din yun sa EXO. Yan. Siya yung nagbabantay kay parang magtatrabaho yata yun somewhere. Ewan ko sa... Basta sabi ni Mama, maghahanap na yung nagtrabaho dito. Tapos yung si Mickey Mouse, mag-OJT pa lang daw. Ano bang course na Marine? Pero graduate na daw siya. Paano yun? Graduate ka na pero mag-OJT ka pa lang. Tuloy mo na lang, pwede ba? Ay, ganyan sabi ko kay Mama. Sabi ko, graduate na siya tapos mag-OJT pa lang. Paano yun? Training. OJT. Training. OJT ka na. Baka hindi pa siya regular. Ewan ko ba sa gano'n, mag-ano pa lang daw. Gusto ko si Seaman yun eh. Hindi ka pa regular, pero nasa dagat ka na. Paano kapag nag-fit ka in the middle? Ewan ko muna, pero... Ayun. Ayaw daw umalis ni dyan, ni Ate Michelle kasi... Pag umalis daw Bahay? siya dyan. Oo, pag umalis daw siya dyan. Hindi, isang bahay na yun eh. Kanya yun, di ba? Hindi ba kanya? Hindi, sa At may Ay, hindi, sa Japan. sa nanay. Sa kanila yung nakapangalan. Mm. Pag naman ka doon, may butas yung pader mo. Mm. Kapag umalis siya doon, edi dalawang bahay niyo sa akin nila doon. Mm-mm. Kaya ayaw niya umalis kasi ayaw niyang palamangan daw siya ng kapatid niya. Tapos di ba magkakawin sila ni Kuya Sherman? Yung namatay na kilala mo ba yun? Saan yun?
Di ba ko yun si Kuya Sherman? Hindi ko alam pang, hindi ko alam. Di ba may isa pa nila nun? May isa pang Tindahan. tindahan sa bandang Panalo na Lydia? Oo, yung katabi niya. Yun. Ayun, din yung, magkakamag-anak yan sila. Yung asawa doon nung may-ari doon, kapatid pa nila. Pero ewan ko kung bakit magkaiba yung apelido nila. Hernandez sila, tapos ang apelido niya. Mendes. Oh, Mendes. Mendes ba? Hindi ko alam. Hindi ko parang... Basta may Z. Ayun. Asa naman, ano ba kanikwento ko? Ayun. Yung si Kuya Edgar, tas yung anak niya, okay sila dun sa ano. Tas, eto sa kabila, hindi. Naman ko kung anong problema nila din dun. Pero grabe sila. Alam mo, Ano? maiba lang. Maiba lang. Kasi aside dyan sa pamilya niya, parang ginagago din siya ng mga nasa... mga nag-i-bike. Sino siya? Si ate, ano, Bakit? kasi di ba nag-i-bike siya. Tapos ngayon, kilala mo ba si ano, ang pangalan niya man, hindi ko rin alam yung pangalan niya eh. Yung tomboy? Hindi. Yung laging yung may pinakamaraming e-bike doon. Yung babae sa may tindahan. Di ba sina RJ, bahay nila RJ? Tony ba? Tony? Antipedi ba yun? Ewan ko ba? Hindi ko malala. May ganun. Basta siya, alam ko yung tsura. Yung laging dami yung e-bike. Mm-mm. Yan. So, inaano nila na parang sinuspend yata yun si ate, si Michelle. Ano pa niya? Michelle? Basta siya. Oo. Sinuspend daw yata nila yun gawa ng, di ba kapag sa kanila, di ba dalawa kasi yung e-bike natin. Meron din sa may Jonadel, meron din dito. Ayaw kasi nila na magpipick up ka ng customer sa daan eh, di ba? Kailangan kung sinong Kasi mauna. nakapila siya yung Oo, siya yung mauna. Parang sinuspend daw nila, ganyan. May mga eme-eme na issue sila kaya Timendo. Tapos, di ba ito si Tomboy? Si Tomboy, balak din ipasuspend ni Michelle. Michelle nga ba pangalan niya? Parang ang pangit sa pangal. Ang pangit sa dila. Parang mali. Okay na yun, basta. Ayan. Gusto na ipasuspend si Tomboy. Tapos galit na galit si Tomboy. Dami sinasabi. Tapos na-entertain ako kasi personally, wala akong galit sa mga tomboy. Pero yung vibe ni Tomboy, hindi ko gusto. Bakit? Wala lang, parang, ewan ko, kasi hindi ko lang kung bakit ha. Pero ayaw ko kasi nung ina-approach ako nang hindi ko kilala, tapos kinakausap ako agad. Wait lang. Pero dalawa sila magkapatid yung tomboy. Babae siya, di ba? Babae siya dati yung tomboy. Ang kapatid niya lalaki. Kaklase ko yung kapatid niya lalaki dati. Pero ngayon, nagpalit sila. Bading yung lalaki. Kasi siya tomboy. Ang weird lang. Ayun, kasi kilala nila si mama eh. Kilala nila si mama din. Nasa November, summer, punta kami sa bahan. Tapos siya yung saan na yung nanay niyo? Yung ganyan. Sagot ko na isang word, one word lang yung sagot ko sa kanya. Tapos pagpapasok ako, saan ka ba napasok kayo? Ayoko na tinatanong ako nung mga ganon. Kaya pag bago ako may bahay, meron akong talaga. Kaya hindi nakakausap. Kinakausap din ako nun eh. Ayoko kasi, yung bahay hindi naman ako kinakausap. Okay, gets ko naman na small talk lang yung gusto niyang gawin. Kasi, Pero hindi ko talaga trip. Ayoko. parang kasi kapag pag naging friendly ka sa kanya, Araw-arawin ka Oo. na niya. Pero yung, iba naman yung sa matanda. Kasi alam ko, off ka din sa matanda nang na-bless ko, di ba? Pero yung siya naman, parang ako naman yung nag-initiate na mag-bless. Parang nabati lang din siya at first. Pero parang okay naman yung vibe ko sa kanya. So, parang nag-pass siya ng vibe check ko, ganyan. Nagbabless ako sa kanya. Tsaka, iniisip ko na lang, baka pag namatay ito, magbibigay pa ako ng abulay eh. Yun ang iniisip ko eh. Kasi kilala ko eh. Sabihin ng nanay ko, pumunta ka doon. Pagkatingin ng pamilya, sino to? sino to? Apo niya ba to sa labas? Sugar baby mo ba to? Hindi, marami naman din siyang kakilala doon. Hindi ka mapagsususpect siya. Matropa kasi siya. Pag di ko trip makiusap,
na nag-high lang din ng ano ko. Hindi na ako nagbe-bless, diretso lang ako. Malate na po ako tayo. Kasi pag mupunta kasi ako doon, ibig sabihin malilate na ako eh. Lagi ako nalilate kapag aalis ng bahay. Pero hindi ko talaga siya trip. Parang may isa man niya kasi. Meron naman yung uniform namin, di ba? Pag kanta-natan ako doon, magaan siya. Parang, ano tayo doon? Kumakanta-kanta. Hindi naman kanta, parang hum lang gano'n. Naiinis ako doon pag gano'n. Ang lagi niyang salubong sa akin nun eh. Gagraduate na yan! Dahil second year pa lang ako, ayoko pa nga graduate eh. Ba't tayo mo pa? Hindi, ayoko pa maging unemployed. Yun lang. Gusto ko mag-graduate, pero ayoko na maging unemployed. Lalo na't psychology. Medyo mahirap siya, pero madali. Alam mo yun? Magmamasteran ka ba? Pero alam ka na, hindi ako magtrabaho habang nagmamaster dati ko. Ay, puta. Ano bang pwedeng work pag gano'n? Depende. Kung nakapasa na ako ng psychometrician, pwede na ako sa guidance counselor na assistant, na ganyan-ganyan. Kasi psychometrician na ako. Tsaka, if ever naman na hindi ba, di, entry-level job sa HR. Kaya dyan. For example, nag-CHR. CHRA. HR is HR. Pinagkaiba niya sa civil exam. Nag-civil exam ka na? Ano yan? Yung yung kapag pumasa ka, parang kang may mga certain shit ka na hindi ka lang ang i-take na board exam, mga ganun. Wala kami board exam. Pag kasi nag-civil, ano yung advantage ng civil something exam? Civil service. Civil service exam. Pakiramdam ko wala na akong pinag-aralan. Pero wala naman kasi sinabi sa amin na gano'n. Kaya, Hindi, parang another thing mo lang. The civil service exam passer ka. para saan? Yun nga eh. Para saan? Reserve na Reserve na... Sinabi silang gano'n eh. Alam mo, parang ngayon lang, sinasabi mo sa civil service exam, parang napapaisip ako, baka pwede ko na kayang i-pursue yung pagsundalo. Yun nga lang sabihin ko, hindi ko lang sure kung agad yung narinig ko o mali. Kasi pag nagpasa ka ng civil service exam, parang reserve ka, gano'n. Hindi ko alam ah. Kasi wala namang physical exam doon sa civil service exam eh. So paano mo mga sabi reserve ka, di ba? Bala may... Hindi ko alam kung yun o naman nahihibang na naman ba ako. Search mo na lang. Pero kasi pag natanggap na ako dito sa mas may chance ako mag-apply agad. Eh kapag kasi naging ko, yun ay kung i-propose ko yung mag-apply agad. Takot ako sa interview eh. Ang hirap ng mga tanungan nila. Kaya kita ko sa sasabihin niya, ewan ko may nakita ko isang doon, TikTok na sabi. Hindi daw din siya nakapasa sa interview kasi parang inaganda na ano gagawin mo kapag nabuntis ka? Putang ina, palaglag ko po. Hindi, parang syempre, may pamilya ka, mabubuka ng pamilya mo. Ano gagawin mo? Ganyan. Ano gagawin mo? Ako ko, parang sinabi niya na, parang hindi rin siya nakakasagutin kasi parang, daw niya, ako ko parang hindi yata akma sa parang medyo na-off siya sa tanong yata. Ewan ko, pero medyo may point din naman yung interviewer kasi parang kung nabuntis ka, mag-stop ka ba? Hindi ka lang ba? Mahirapan Akala mo, bukas na ng pintuan ng aircraft yung gagawin mo, Number 2 ka na lang, paano kung merong medical emergency sa loob ng aircraft? Anong gagawin mo? Captain, oh my captain, my captain. Hirap. Pero, pag sabi ko nga dun sa kasama ko, sa friend ko, kapag nag-start na kami, marami kami nakikilala dyan na Experience. may experience sa beta dandan, sa
sa training, sa interviews, pwede kami mag-aaral habang pag-aaral namin yung mga Tsaka, interview. may kaibigan kang psychology student. Kung sa... Pero siguro tuturuan mo ng mga first aid, mga ganung bagay. Hindi. Yung first aid, mapagdadaan naman kayo sa training. Kasi pag nakapasa ka, may training sila. Pero ang inaano, sa interview. Pero kung... Tapos tinanong ka sa interview, anong salary ang ina-expect mo? Yun ang hindi ko alam. Yeah. Dapat search mo kung ano yung average na commonly yung mga entry level ba tawag sa inyo? Entry level ba tawag sa inyo? Hindi ko alam. Mga kaka-fresh graduates nyo lang, mga ganyan. Ano yung common na starting salary sa inyo? Nung nag-interview kami sa Tagaytay noon, napag-usapan din naman yun nung kasabay namin. Parang na siyempre small talk ganyan. Tapos nagtanungan kami, anong sasabihin kapag gano'n? Sabi nung lalaki na namin, 16K daw kung itototal yung magkano ba ang provincial rate? Yun, hindi ko alam. Ang alam ko lang, 600 dito. Dito? Per... Dito? Sa Laguna? Santa Rosa ba? 695 ang sa Manila. Pero nagdagdag sila ng 85 so 780 na. Ang huli kong alam, 600 something. Mga around 600 dito. Bakit? Hindi mo expect na malaki o in-expect mo na mas mababa? Mas mababa. Kasi yun yung narinig ko eh. Yung nililig. Yun yung alam ko. 200. Sa Bicol, sila sa 500 yata. Ewan ko, kaya ko sila. Sana. Hindi ka water. Yan. Thank you. Pichel. Bakit? Yung niya, yung takip niya. Parang alam mo yan sa wine. Sa? Wine. Ah. Ganun yung takip? Mapawine? Yung parang sobrang haba nung... Corn. Ah, may cork. Pero hindi siya yung sobrang hap. Yung sa authentic white lang. Ah. Gusto ko talaga maging server. Kaya lang doon pinapalod sa mga restaurant. Sana hindi ka naiinis na mabagal akong kumain ah. Hindi. Kaya mabagal nga daw kanina. Hindi ako kasi nagsalita ka nun. Ito kasi, never talaga akong naging mabilis sa dessert. Kasi natatamisan ako. Pero naman kung ano. Pero alam mo yung bagong kanta kayo ng Pansay? Ah, yung animal? Hindi ko napapakinggan eh. Ubet. Sabi nila, yun ba yung pinakamagandang release nila so far. Ako, hindi ko pa nga napapakinggan. Parang alam ko ng pangit eh. Pati, ewan ko, medyo low-key yung sa bago ng Red Velvet. Medyo hindi ko pa bet. Pero hindi ko siya napapakinggan ng buo. Hindi ko pa napapakinggan. Na-release na ba? Ewan ko, parang may fan Parang concept pa lang sila. nata. Hindi, may... Teaser. Hindi. Parang, alam ko kung ano saan yun. Nag-fan concert yata sila sa doon. Tapos, pinarform nila. Pero post ko yata yun eh. Ewan ko, pero yung sa nakita ko, parang hindi ko bet. Pero gusto ko yung concept photos nila ngayon. Ang ganda. AI daw. Ha? AI. Yung mermaid? Oo. Buta na nung yun. Hindi, bali ano siya, artist talagang gumawa nun. Pero para ano nila, yung parang mapagalaw nila, AI daw. Ewan ko kung paano. Ako naman siguro yun kung artist yung gumawa. Parang nagpatulong ka lang sa paggalaw. Yung parang... Pero ayaw kasi yung mga tao. Ayaw nga. Parang hindi kasi... Parang sa panahon ngayon, lumabo na yung boundary between sa ano yung katanggap-tanggap as AI.
Diba? Bakit? Pag nag-search ka sa Google, AI yun. Ako ba sa kanila? Kaya ano na. Pero medyo lang. Baka siguro pag pinaulit-ulit ko, mabetan ko din. Hindi ko pa. Ba't kaya ang sakit ng mata ko? Ang iniintay ko ngayon ay comeback ng ATP. Meron daw ng July. Kung may magka-comeback. Ang okay na sa'yo. Kasi parang ang sakit nilang mata ko. Ba? Dito yan eh. Alam ko yan eh. Kasi syempre di ba? Pag may astigmatism ka, ano. Ano ba mag-exam ka? Ay, ang mag-exam ka? Konti. Parang hindi ako diagnosed, pero nakikita ko yung ganun. Sakit. Yan pala yun. Sabi ko, wala mong usok eh. Ayan yun, siya yan. Dahil mo, yung chika natin, hindi siya about sa ibang tao. Libro. What? Pero yung kasi yung pinagkakaabot. Salary. Recent. Sabi ko, sali akong tinikling. Siniklik saan? Bonong Riga. Titignan ko kung mga ilang araw tagal ka doon. Ilang araw yung tatagal ka sa practice. Ilang araw bago maipit yung paa. Kawawa siguro. No, Pwede siguro kung hindi magaganon. Ayoko nga eh. May siyempre, sasali ako, gagastos ako. Tapos tagaganon lang ako ng kawayan. Ayoko nga. Gusto mo? I got all that fucking money for you to get that fucking shit. Ang ina mo, pero wait na napaisip ako din sa pagsusundalo. Takina mo na. Pero kasi naisip ko, nag-ano sila, lumagapang sila sa putik. Paano pag yung putik pala may palaka? Oo, tapos paano, nag-ano din sila sa gubat, di ba? May mga atas. Oo. Ano bang expectation mo malang sundalo kapag de-deploy ka? Hindi kasi pag babae sa office lang, may kapitbahay kaming sundalo. Bakit ko man sana siya kung mag-sundalo? Depende siguro kasi malay mo kaya siya nasa office kasi meron na siyang ano sa field. Pero ewan. Ano ba? Nag-ROTC ka. May ROTC na ba? Walang ganun sa all po eh. CWTS lang. Ayan. What? Siwas na pinakanta lang kami. Ang him ng PUP. Ganun kami, nagbigay lang kami ng school supply sa ano. Nagbigay lang kami ng cactus. Putang ina mo. Di ba dapat option yung gano'n? Wala. Sa cream lang merong ROTC. Tangina kasi kung pinayagan ako nag-cream. Grabe yun, no? Shannon. Scream. So, nakikita ko naka-boycott ka. Ano yan? O hindi naman lahat required mag-boycott. Siguro Nakaban kapag lang. training. Pag ano ka na, training ka na talaga ng... Siguro kung mapapalis ka, oo. Sundalo. Oo, yung sa sundalo. Naka-boycott yung kapitbahay namin na ano. Bakit siya required? Na ano. Boycott. Kasi pag mahaba yung buhok, parang hadlang sa... Pag naka-boycott ka kasi, hindi ka ma-identify na babae. Kasi ang tingin nila sa babae, di ba? Alam mo na, mahina, ganyan. Madaling targetin. Ganun. Parang ganun na din. Para hindi maalaman agad yung babae ka o lalaki. Tapos para hindi siya hadlang sa ano. Para mabilis kang kumilos. Saka pag mahaba yung buhok mo, di ba? Kahit nakaban ka, madali siyang mahilang ganun. Kunwari, masabunutan ka, sumabit sa kung saan. Mas magkakaroon ko ng one moment. Oh, Captain, my Captain. Wala na yung mukhang bata. Pero di ba hindi siya bata? Babae. Yung bata malaki. Yung huli natin punta. Hindi nga shift. Bakit wala naman morning shift dito eh? Paano yun? Day off. Monday, day off. Oo. Kailan ba sila sa bata? Alam mo, basta
ano namin, sa org namin. Di ba maraming mga problema yung mga sponsorship na yan. Tapos, nag-meeting the advanceries para sa Panamanian Student Council. Tapos, di ba may mga may mga position yung mga student council. President, external vice president, internal vice president, ganyan. Meron pa kaming director for membership, tapos meron kaming mga POD, parang student body, na tatlo naming pillar, clinical, educational, pati industrial. Ngayon, sa pagkadami-dami ng posisyon na yun, 4 lang yung nag-file ng candidacy. Dalawa doon is for president. Yung isa is internal, yung isa external vice president. Tapos kasi syempre, di ba parang moving na yung year, di ba? Kami magiging 3rd year. Yung first year magiging 2nd year. Yung 3rd year magiging 4th year. Ganun yan, di ba? So, from that itself, sino yung tumakbo? Aling year yung pinaka-eligible tumakbo sa student council? 3rd. Pero pwede rin sa amin kasi, Parang kapag ikaw gusto mong makakita ng nagpa-file ng candidacy sa president, anong year yung gusto mong makita doon? 3rd. Bakit? Upcoming 3rd, di ba? Walang 3rd year na nag-file. Mas mahirap kasi pag 3rd year na. Hindi lang yun. Kasi nga, di ba, marami kaming issue. Yung batch namin mismo, like, parang kaming mga middle child na rebelde. Gets mo ba? Kami yung parang, ano pa naman tong batch na to? Like, parang nahihipag na kita ng ganitong ubi ng batch na lahat sila, walang pakailan, like, events, org shirt, ganyan. Org shirt, Isa pa yung org shirt, ayaw din na bumili. Walang tumakbo ng isa. Ang tumakbo for president is yung upcoming 2nd year. Pwede yun. Pwede yun. Okay na din naman yun. Okay rin. Pero kasi, iba yung advantage nung matagal ka nang nasa PTP. Kahit hindi sa PTP, kahit anong school. Kasi, hindi lang sa matagal ka na, alam mo na din yung dynamics ng mismong natin, yung politics sa loob ng school. Ganyan. Yung advance. Mga tatanong sila, kinukuha yung opinion nila about this matter, about that matter. Tapos tinanong sila kung agree daw ba sila sa NPU bill, which is Gawing National University ang PUP. Commonly kasi ang students, hati kasi yun pero karamihan talaga sa mga students, lalo na yung mga activists sa loob ng PUP, hindi sila agree sa NPUP bill. Kasi parang magiging katulad ng UP, yung PUP. Which is, free tuition, pero yung ibang, syempre may iba na may magkakaroon ng tuition dyan. For example, yung accountancy, di ba? For example, yan, the nursing, mga ganung bagay, mas madagdagan. Tapos yung mga facilities, baka ano rin. Tapos, yung pinaka-ayaw nila is baka maging commercialized. Yung karamihan ng sakop ng sa UP, di ba? May mga commercial shit na doon, ganyan. Sa mga ganong bagay, hindi ko masyadong kasing naiintindihan yung NPUP bill. Kasi alam ko yung NPUP bill, pero hindi ko siya sinesearch na ano. So, yung mga candidates, yung dalawang nagra-run for president, pareha silang upcoming 2nd year. Tapos yung external VP namin is first year na mag-2nd year. Yung isa, magpo-4th year is for internal vice president. So, sa kanilang yung 4th year lang, yung maging incoming 4th year lang, yung nag-disagree. Yung the rest, yung nag-agree sila. Yun na. Isang meeting de advance. Alam mo, ang present sa meeting de advance, pare, yung student council ng buong PUP Santa Rosa. Yung president mismo, kasi akap din siya, psychology student din siya. Siyempre, nandun sa meeting de advance. Nandun din yung mag-outgoing na executive president ng AKAP, ng org namin. Niluto sila, buong-buo. Bakit daw sila? Talaga straightforward, sabi.
maybe hindi pa nakakapag-research yung ating mga candidates. It's understandable kasi nasa first year pa lang sila. Pero yun nga, kasi may mga ganto-ganto, may yan, na-veto pa yung bill kasi nga marami nag-disagree, mga ganong bagay. Ang putik na yun, parang hindi lang makapagsalita yung mga. Kasi pinaglalaban nila na ang dahilan kung bakit sila nag-agree is yun nga, yung advantages, which is yung advanced facilities. Pero syempre, hindi lang naman kasi siya about sa pros. Mas matimbang pa rin yung cons. Kaya, alam mo pre, nung lumabas yung results, di ba di ba dalawang yun? Medyo tumataas na kasi yung favor dun sa babae. Gawa ng mas... Sino babae? Yung, basta pareho sila kasi ng first year, diba? Parang, miss lang yung apelido niya eh. Yung babae, mas tumataas yung favor niya kumpara dun sa lalaki na kalaban niya. Gawa ng parang mas firm yung dating niya, yung parang mas confident. Tsaka kasi yung ayaw ko dun sa kalaban niya, parang di ba, introduction. Parang nung nag-introduction kami, minention niya yung religion niya. Wala naman Ano ba religion niya? Hindi ko man basta sa church siya, ganyan. Hindi naman sa, ako sa religion, pero kasi irrelevant yun eh. Anong pakialam ko sa religion mo kung magbobotohan tayo ng president? Irrelevant yun eh. Tapos nung tinanong siya, pag hindi ka pa nanalo as executive president ng APAC, anong gagawin mo? Siyempre, ang expected mong sagot is yung, mag-serve po ako in other ways, ganyan, para sa susunod na mag-run po ako, mas marami na akong experience, mga ganong bagay. Ganun yung sinagot ng Miss Lang. Yung kalaban niya, yun ang sagot, mayroon po kasing inaalok sa akin ng position sa church. So, if ever po na matalo po ako dito, ito na po yung huling beses na mag-run ako for a high position. Okay. So, anong gusto mong gawin namin? I-vote ka namin para hindi masayang yung opportunity na binigay mo sa sarili mo. Eh, di mas mababa yung vote niya pagdating. Ang malupit nun, di ba pinakita yung rate, yung counts ng vote. 87 vote na sa Miss Lang. 86 abstain. Literal na isa na lang, pare. Kasi ganun karami pati ako nag-abstain eh. Kasi, yun kasi yung problema na, yung parang disadvantage nila kapag bago sila, freshmen sila na tatakbo. Sa bagay mo, sa second year pa lang pala. Oo, sa second year pa lang kasi sila. So syempre, kasi yung pabida, si Princess Treatment, nag-chat sa GC, puro Pamabash. Oo, puro pagbabash daw kami sa GC. Hindi naman binabash. Parang pinapoint out lang namin na, mali, ganyan. Pero sige, kung ganun yung interpretation, na tayo magagawa doon. Puro salita, ayaw mo namang gaganang-gawa. Hindi tumakbo ka. Kaya parang kasalanan. Oo, malamang. Alam na namin yun as upcoming third year na marami naman pala kaming halas pag kami tumakbo. Kami tatakbo. Number one, yan, third year maraming gagawin. Number 2, alam naman na namin kung ano yung magiging pakikitungo ng sa amin eh. Number 3, kilala na namin yung dynamics. Magaling sa admin, pagdating sa mismong team ng school, sa presidok ng school. Alam na namin kung anong hirap yan. Bakit pa namin papahirapan sa sarili namin sa mga ganyan bagay. Diba? Saka, ano yun? Tapos sabihin sa'yo na. Tapos ka na ba? Tapos na. Sabihin sa'yo na. Diba psychologists kayo? Dapat mag-explore kayo sa mga bagay. Siguro, parang lost opportunity. Pero, parang na namin i-involve yung sarili namin sa mga bagay na alam namin papahirapan kami. Tama na. Siguro sa labas ka na lang tumakbo kung gusto mong mag-team ng work. Pero sayang din, credentials. Credentials. Hindi niya sinasabi guys. Maganda siya na as credentials. Pero kung tatakbo, for example ako tatakbo ako, anong credential ko? Tatakbo ka para sa credential. Ano muna credential mo? Parang kang tinatanong na may pwede po bang pa-sign sa valid ID? Pero pwede mo na valid ID. Ganun siya eh. Bye, bitch.